Long overdue kung ituring ng isang propesor ang planong pag-livestream ni PBBM sa BICAM hearings ng 2026 national budget. Ngayon din daw na tumalikod ang ilang mga kaalyado sa administrasyon, posibleng pagpapakita raw ito na kontrolado pa rin niya ang gobyerno. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. There was no need for him to whistle-blow. Mula sa pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects hanggang sa pag-aanunsyo na bubuksan na sa wakas ang bicameral conference proceedings para sa 2026 national budget, ang mga initiative na ito ng Pangulo parte ng isang mas malaking political move, hindi lang para mabawi ang imahe ng kanyang administrasyon sa kabila ng malawakang korupsyon, kundi ipakita sa oposisyon na hawak pa rin niya ang gobyerno. This has something to do with political posturing. Oo. Na you've been there for 3 years. Ang tanong ko sa kanya, he has been there for 3 years. And yet, what took him so long? Parang bago yung 2025 budget, nakailang pirma na siya ng national budget. So I'm quite sure, ganyan ang kalakaran noon. Pero bakit ngayon lang? Nang matalo ang administration slate nitong midterm election, inabangan ng political analyst ng Professor Dennis Coronacion kung paano ipapakita ni President Bongbong Marcos ang pagbawi niya. Matapos magsilipatan ng panig ang kanyang mga kaalyado, gaya ni na Senator Francis Cheese Escudero at mga Villar, lalong-lalo na sa gitna ng impeachment trial ng Vice Presidente, nakakita raw ng tsansa ang Pangulo na balikan ang mga tumalikod sa kanya. So nag-flex siya ng muscle. Pinakita niya that he's still powerful. And pinakita niya yung consequence ng pawalan ng loyalty sa kanya. Ang announcement na buksan ng BICAM sa publiko, good points para kay PBBM. Ito raw kasi ang gusto talagang makita ng publiko, na umaaksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pero hindi rin daw dapat malimutan ng Marcos Jr. administration na kung 2028 national elections ang pag-uusapan, walang mabangong politiko sa kanilang hanay. Ito matapos bumaba sa pwesto at tuluyang lumutang sa flood control anomaly ang pangalan ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang pwedeng itapat kay VP Sara sa administrasyon na mabango ang reputasyon. Pero ang pagkakatalaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pag-upo ni House Speaker Bogie D at pagpapalit liderato sa Senado, parte umano ng plano ng administrasyon na bakuran ang Malacanang. Samantala, ang growing discontent ng publiko noong September 21 at ang usap-usapan ng isang military junta, warning na raw sa Pangulo na seryosohin ang lahat ng banta sa kanyang pwesto. Anya, history shows, kapag humantong sa junta ang galit ng mga tao, katapusan na raw ng isang Pangulo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.